Sa pinakaloob ng pinakamakapal na gubat sa mundo, may mga tribong nagsasalita ng mga wikang sobrang bihira na ni hindi maintindihan ng mga kalapit na grupo. Ang mga wikang ito ay naipasa mula henerasyon hanggang henerasyon at ganap na natatangi sa mga taong gumagamit nito. Totoo ang mga tribong ito at sa ngayon naninirahan pa rin sila sa kagubatan gamit ang mga wikang walang sino man sa labas ang kayang maintindihan. Pero bago natin isa-isahin ang mga tribo na may salitang hindi maintindihan ng sino man, huwag mo sana kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Isa sa pinakakilalang ganitong tribo ay ang Mashco-Piro na naninirahan sa pinakaloob ng Amazon sa Peru. Kilala rin sila bilang Magical Piro, isang grupo ng mga hunter-gatherer na tumakas sa kagubatan daan-daang taon na, ang nakalipas para makaiwas sa karahasan noong panahon ng rubber boom. At simula noon, halos hindi na sila muling nakita. Ang wika nila ay isang sinaunang bersyon ng Piro language na bahagyang kahawig ng wika ng kalapit na grupong tinatawag na Yin. Naiintindihan ng mga Yin ang humigit kumulang 80% ng sinasabi ng Mashco-Piro, pero ang malaking bahagi nito ay nananatiling misteryo sa mga linguist dahil wala pang masinsinang pag-aaral tungkol dito. Iniisip ng mga eksperto na nasa 750 ang kabuuang bilang nila at karamihan sa kanila ay walang kahit anong kontak sa labas na mundo. Umiiwas sila sa mga dayo dahil sa banta ng mga sakit. Kamakailan, may ilang miyembro ng tribo ang napapansin sa mga ilog at malapit sa mga pinuputol na kagubatan, marahil dahil unti-unting sinasakop ng illegal logging ang kanilang teritoryo. Pero hanggang ngayon, wala pang sapat na pakikipag-ugnayan para tunay na mapag-aralan ang kanilang wika. Kaya isa ito sa mga bihirang kaso kung saan alam nating may wikang umiiral, pero wala tayong ideya kung ano ang sinasabi nila. Sa kabilang bahagi naman ng gubat, sa Havari Valley ng Brazil malapit sa hangganan ng Peru, matatagpuan naman ang Kurubo. Ganun na lang ang kalaliman ng lugar na tinitirhan nila at parang ibang planeta na. Ayaw nila ng kontak sa labas at hindi rin nila ito kailangan. Halos lahat ng alam natin tungkol sa kanila ay galing lang sa isang maliit na grupong nagkaroon ng panandaliang ugnayan noong dekada 90s. Ang wika nila ay bahagi ng Panoan language family na ginagamit ng iba pang mga katutubong grupo sa Peru, Brazil at Bolivia. Pero ang bersyon ng Kurubo ay hindi pa naitatala kailanman. May ilang salita lang ang naitala mula sa grupo na may kontak noon. Pero iba na rin ang bersyon nila dahil sa tagal ng pagkahiwalay sa ibang tribo. Ang Kurubo ay kilala rin sa tawag na The Clubbers dahil sa malalaking pamalong kahoy na dala nila at ginagamit nila ito para mapalayas ang sinumang lalapit. At hindi mo rin sila masisisi dahil karaniwan kapag may kontak na uuwi ito sa pagkakasakit o mas malala pa. Isa pang grupo ay ang awa ng Brazilian Amazon at isa sa mga pinakamahirap matagpuan sa buong kagubatan. Sa tinatayang 350 na awa na buhay pa ngayon, mga 100 sa kanila ay tinatawag na uncontacted. Ibig sabihin, ganap silang nabubuhay sa labas ng modernong mundo. Sila ay mga hunter-gatherers din, laging naglalakbay at handang lumikas sa unang senyalis ng panganib. Ang wika nila ay tinatawag na Gwaha, bahagi rin ng mas malawak na pamilyang pangwika ng mga katutubo sa Brazil. Pero ang bersyon na sinasalita ng mga uncontacted awa ay ibang-iba at wala pang naitalang record, walang naisulat at syempre, hindi rin sila nakokontak. Kahit ang ibang awa na may limitadong ugnayan sa labas, iba-iba pa rin ang dialect, hindi lang sila umiiwas sa mga dayuhan, pati kapwa nila katutubo ay kanilang iniiwasan. Kaya kung may balak ang sino man na pag-aralan ang wika nila, malamang hindi na iyon mangyayari. Sa gitna naman ng Yasuni National Park sa Ecuador, isa sa mga pinaka-biodiverse na kagubatan sa buong mundo, may dalawang tribo na ganap ng humiwalay sa sibilisasyon, ang Taga-Eri at ang Taromenane. Bahagi sila ng mas malawak na pamilyang Waorani, pero tuluyan silang humiwalay noong mga nakaraang dekada. Kilala sila bilang voluntarily isolated at sila mismo ang pumili na putulin ang koneksyon sa labas at may batas ang Ecuadorian government na gumagalang at nagpoprotekta sa desisyong iyon. Tungkol naman sa kanilang wika, pinaniniwala ang kahawig ito ng ginagamit ng Waorani pero wala pang sapat na pakikipag-ugnayan para mapatunayan ito. Ang tanging alam lang natin, ibang-iba ito at kahit ang mga Waorani na may limitadong kontak sa kanila ay hirap din umintindi. Karamihan ng impormasyong meron tayo ay galing sa mga kalapit na tribo at sa iilang ulat mula sa mga illegal logger na minsang nakaengkwentro sila. Samantala, sa loob naman ng malalim na bahagi ng kagubatan ng Peru, sa isang lugar na tinatawag na Marunahua Reserve, matatagpuan ang tribong Chitonahua. Napakalayo ng lugar nila at ni ang mga lokal ay bihirang pumunta ron, maliban na lang kung talagang kinakailangan na natiling halos hindi nakukontak ang tribong ito at palipat-lipat pa sila ng tirahan kaya halos imposibleng matunton.
Ang wika nila ay bahagi ng Panoan language family tulad ng ilang iba pang tribo sa rehiyon, pero ang bersyon ng Chitonahua ay nananatiling misteryo. Wala pang naisusulat o naire-record. At sa ilang pagkakataong may nakakita o nakarinig sa kanila, kapansin-pansing iba talaga ang wikang ginagamit nila kahit sa kapwa nila Panoan-speaking tribes. Ang kaunti nating nalalaman ay mula lamang sa panandaliang interaksyon ng mga kalapit tribo. At dahil sadyang iniiwasan nila ang pakikipag-ugnayan sa kahit kanino, hanggang ngayon wala pa ring linguist na tunay na nakapag-aral ng kanilang wika. Ang alam lang natin, umiiral ito at posibleng may kaugnayan sa ibang wika, pero hanggang doon lang ang ating kaalaman. Ngayon naman, pumunta tayo sa Colombia. Doon, sa pagitan ng makakapal na gubat at mga conflict zones, naninirahan ang tribong Nukak, isa sa mga huling nomadic group sa buong bansa. Sila ay natuklasan lang noong dekada 80s at agad na naging malinaw na iba talaga ang kanilang mundo. Gamit pa rin nila ang mga blowgun bilang armas sa pangangaso. Bumiyahe sila bilang maliliit na grupo. At ang wika nila ay tinatawag na Nukak Maku, isang tonal language na ang ibig sabihin, ang kaunting pagbabago sa tono ng boses ay pwedeng ganap na mag-iba sa kahulugan ng salita. Kaya kahit may subukang hulaan ito, malamang mali ang intindi. May ilang linguist na nakapagtrabaho sa mga Nukak na lumipat na sa mga pamayanan at nagtagumpay silang maisulat ang ilang batayang parirala at tuntunin ng grammar. Pero para sa mga Nukak na nananatili pa ring nomadiko sa kagubatan, posible raw na ibang-iba na ang bersyon ng wika nila. Dahil sa giyera, illegal logging, at pagpasok ng mga sakahan, maraming komunidad ng Nukak ang nagsipaglayuan. May ilan pa ring nananatiling tapat sa tradisyon, pero marami na ring napalapit sa mga bayan at unti-unti nang nawawala ang orihinal na anyo ng wika. Ngayon, parang hati-hati na ang wika nila sa iba't ibang bersyon at ang ilan sa mga ito wala nang ibang gumagamit. Kaya kung makatagpo ka ng isang Nukak sa gitna ng kagubatan na nagsasalita ng lumang bersyon ng wika nila, posible pa ngang hindi na ito maintindihan ng kapwa Nukak na mula sa mas modernong grupo. Sa kagubatan naman ng Halmahera sa Indonesia, isang isla na madalang marinig o pag-usapan, nakatira ang tribong Tugutil. Kakaunti lang ang nakakaalam ng isla, lalo na ng mga taong naninirahan sa mga gubat nito. Ang kanilang mga tirahan ay gawa sa dahon ng palm at kawayan. Nangangaso sila gamit ang pana at umiiwas sila sa halos lahat, pati sa mga kalapit tribo. Ang wika nila ay pinaniniwala ang isang sangay ng tobelo, isang wikang ginagamit ng mga tao sa baybayin. Pero ang bersyon ng Tugutil ay tila nagkaroon ng sarili nitong anyo. May dalawang pangunahing grupo ng Tugutil, isa na may paminsan-minsang pakikisalamuha sa mga karatignayon at isa na nananatiling malalim sa kagubatan at ganap na hiwalay. Ang huling grupong ito ang gumagamit ng isang dialektong halos hindi pa naririnig ng mga tagalabas. Alam ng mga lingguwista ang tungkol sa tobelo at may mga bahagi na silang napag-aralan, pero ang bersyon ng mga pamilyang lubos na nakahiwalay ay hindi pa kailanman naitala o nai-record. Sa mga kabundukan naman ng Papua New Guinea, matatagpuan ang tribong Yaifo. Ganun na lang ang kalayuan ng kanilang tinitirhan. Pati ang pagpunta roon ay isa ng malaking pakikipagsapalaran. Noong 1988, isang British explorer na si Benedict Allen, na estudyante pa noon, ang kauna-unahang dayuhang nakarating sa kanila. Ayon sa kanyang kwento, sinalubong siya ng isang nakakatakot na pagpapakita ng lakas, isang sayaw na may kasamang pagwawasiwas ng panatpalaso. Hindi niya ito nalimutan at noong 2017, sinubukan niyang bumalik mag-isa at nawala siya ng ilang linggo. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya, pero hindi pa rin siya nakalapit sa tribo. Tungkol sa kanilang wika, inaakalang isa itong dialekto ng isang wikang tinatawag na Nete. Isa sa daan-daang wika na sinasalita sa buong Papua New Guinea. At kahit ang mga karatig tribo, hirap pa ring maintindihan ng isa't isa. Kaya maaari mong isipin kung gaano nakalayo sa pangkaraniwan ang wika ng Yaifo. Sa Gran Chaco Forest naman, sa South America, namumuhay ang mga Ayoreo Totobiegosod, isang grupong matagal nang umiwas sa makabagong mundo. Kumilos sila bilang maliliit na pamilyang pangkat, may pansamantalang tirahan at nangangaso gamit pa rin ang mga tradisyonal na kagamitan. Iniiwasan nila ang mga rancho na sumisira sa kanilang kagubatan. Ang karamihan sa mga Ayoreo ngayon ay nakatira na sa mga komunidad at ang kanilang wika ay kahit papaano ay napag-aralan na ng ilang lingguwista. Pero ang bersyon ng Totobiegosode, isang subgroup nila, ay halos hindi pa naaabot ng science. Ayon pa sa ilang Ayoreo, hirap silang unawain ang sinasabi ng Totobiegosode. Hindi pa rin nagkaroon ng sapat na ugnayan ang mga mananaliksik sa kanila nang hindi ginugulo ang kanilang pamumuhay o inilalagay sa peligro ang kanilang kalusugan.
May ilang nagbakasakali at may iilang aerial photos, mga bakas ng paa, at mga abandonadong kampo. Pero sa wika, wala pa ni isa mang naitalang pag-uusap at wala ring nai-record. Sa kagubatan naman ng silangang Ecuador, may ilan pang natitirang hiwalay na Huaorani clans na naninirahan sa gubat at ganap na off-the-grid. Karamihan sa mga Huaorani ay nagkaroon na ng pakikisalamuha sa labas sa paglipas ng panahon at kahit papaano ay napag-aralan na rin ang wika nila. Pero ang mga hiwalay na pamilyang ito ay hindi nakipag-usap sa sinuman mula sa labas sa loob ng ilang dekada. At kahit ang mga kapwa Huaorani ay nagsasabing hirap na silang maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Ang Huaorani ay isa sa mga pinakabihirang wika sa mundo. Isang language isolate, ibig sabihin wala itong kamag-anak na iba pang wika. At dahil doon, mas lalong misteryoso ang anumang bagong sangay o bersyon nito. Ang mga pamilyang ito ay humiwalay noong dekada 60s at mula noon, hindi na sila muling bumalik at hindi lang bigkas ang nagbago. Kapag ang isang wika ay nabubuhay sa ganap na pag-iisa, malaki ang nagiging pagbabago. Nag-iiba ang kahulugan ng mga salita, may mga bagong pariralang umuusbong at may mga dating ginagamit na tuluyang nawawala. Kaya kahit technically ay Huaorani pa rin ang tawag dito, ang bersyon ng wikang sinasalita ng mga pamilyang ito sa kagubatan ay maaaring hindi na rin talaga maiintindihan ng kahit sino, kahit ng kapwa nila tribo.